Hello everyone, kamustang lahat? It's Michael here and welcome back with another episode about boogies. Remember yung mga napropagate kong Emaspera yellow mix from the time na nag-trim ako from the mother plant to the propagation ng cuttings through the ICU method using rooting solution na anaa. Ito na sila ngayon at bonus, yung napakahirap buhayin na variegated dark one ay buhay na at rooted pa. You can all watch that videos na nasa channel ko lang na nag-aantay na panoorin nyo. Charot! Kaya naman for today's episode, magre-repat tayo kahit na hindi pa sila napapasingawan. Ay, pwede pala yun. Yes, pwedeng-pwede kaya panoorin mo itong video na ito hanggang dulo para malaman mo. But before tayo magsimula, and if you are happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, kindly click the subscribe button para maging updated ka sa latest at sa mga susunod na videos ko about boogies. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current at past videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. So ayun na nga guys, mapapansin nyo na nasa plastic pa yung mga buhay na bugis natin at hindi pa sila napapasingawan. Dati kasi, ang ginagawa ko is unti-unti ko silang pinapasingawan na tumatagal ng up to 9 days. Yes, 9 days, ganun siya katagal, saka ko lang sila nire-repat to a larger pots. This time, and this is to be sure na din na hindi sila masashock once na tatanggalin ko na yung plastic na nakabalot sa kanila. And if hindi mo kasi ginawa yung ganito at nabigla sila, malamang magda-dieback sila at malalanta. Kaya naman, this time guys, gagawin ko is yung the otherwise. Ireripat ko muna sila, saka ko naman sila ipapasingawan. Ang main purpose naman nito is maging stable muna yung roots nila at mas dumami pa yung roots para eventually mas kaya nilang mag-grow once tanggalin na yung mga nakabalot na plastic sa kanila. And by doing this guys, yung gagamitin ko lang naman syempre yung precious na patty mix natin at yung mga barbecue sticks na gagawin kong support para hindi matanggal in case na malakas yung hangin. And remember guys, yung pots na gamit ko, nakailang beses na silang na-expose sa channel ko at parang last week lang meron sila. Ito yung mga pots na lagayan ng mga small and cute grafted bugis ko na nilipat ko sa isang malaking paso. At may video din ako nito, watch nyo din pag may time kayo. If wala naman, pilitin yung panoorin, charot lang. Sobrang basic lang ng paglilipat ko sa kanila kasi tatanggalin ko lang sila sa kanilang plastic pots. But be careful lang din para hindi masyadong ma-disturb yung mga ugat or roots nila since mga mura pa or young pa sila. Si Emaspera yellow mix, yung kulay ng flower or bracts niya is light yellow na may kasamang red spots. Mas dominant yung shade ng yellow than yung red kasi parang naligaw lang kumbaga yung red. And overall, gusto ko si Emaspera yellow mix. Siya ata yung pinakauna kong top rare bougainvillea na nabili ko na sobrang mahal. As in mahal siya guys, pero naman kasi yung mother plant na nabili ko is malaki na. At mas lalo ko siyang minahal kasi may isang sanga siya na nag-albino lang. Puro white yung nilabas niya and ang cute lang. Na-videohan ko ata yon sa update video ko sa mga pinaggagawa ko lately. And watch nyo din guys kasi maganda siya at amazing siya.
At syempre, yung pinakalas na ireripat ko, yung precious na variegated dark one na sobrang hirap buhayin sa cuttings. Siguro more than a month bago naglabas ng kanyang roots. At ito pa, nag-try din ako na i-graft siya pero yung ibang nabuhay ay bumalik sa pagiging green leaf. Nakakaloka, di ba? Pero naging blessing in disguise din siya kasi wala pa akong green leaf na dark one. 'Di ba nakakatuwa lang? Yung mga varieties na wala ka bigla ka na lang nagkakaroon. But let's see if magbabago pa yung grafted na dark one variegated at bumalik sa pagiging variegated. Pero yung mother plant ko is still buhay pa naman at nagpaparami ng sanga kasi tinalbosan ko at pinutulan ko ng mga sanga. Kayo ba guys, may mga weird din ba kayong kaganapan sa mga bugis nyo? May mga abnormalities din ba na lumalabas sa kanila? Kasi yung mga abnormalities na yan ay blessing talaga. Kasi minsan, dyan nagsisimula ang pagiging isang super top rare. So, there you have it guys. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for boogies. Kaya don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!